Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, binunyag na ang operator ng 18X Marinos. Sara Duterte, mahigit 2 billion umano sa kanyang bank accounts galing sa drug lords. At ilusyonadang Vice Presidente kinastigo. Grabe mga kaibigan, matapos sampahan ni Senator Trillanes ng multiple counts of cyber libel ang mga ex-marinos, abay binunyag na po ang operator ng 18X Marines kung saan kaliwat kanan ang kanilang pagpapakalat umano ng fake news para pagtakpan ang kabalbalan ng mga Duterte at guluhin ang gobyerno. At Sara Duterte, 2 billion ill-gotten wealth galing umano sa drug lord. Kaya naman bueneltahan ng ilusyonadang Vice Presidente at isang DDS congressman. Kaya yung anti-drug campaign ni former President Duterte abay isang peking palabas para daw pagtakpan ang kanilang negosyo. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, itong pinapakalat ng isang DDS congressman. Pakinggan po natin to. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Totoo. Ang dating campaign manager ng administration-backed Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Navotas City Representative Toby Tiangco isinama na ng Malacanang sa umano'y nagpapakalat ng fake news laban sa administrasyon. Sinabi kasi ni Tiangco na tila may vote buying na nangyayari sa gitna ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte at para sa palasyo, tila may inililigtas na personalidad si Congressman Toby. Inulit ni Castro ang sinabi niya sa kanyang personal vlog na hanggat walang nailalatag na pruweba si Tiangco na kayang gawing corruption-free ni VP Sara ang Pilipinas kapag siya ay naging presidente, nanilin lang damang ito. At sinasabi lamang niya, millions compared to billions. Ibig bang sabihin kapag mas maliit ang halagang di umanong ninakaw ay wag nang pansinin. Ganun po ba ang nais ni Congressman Toby Tiangco? Hindi po yan nararapat. Maliit malaki ang anumang ninakaw o di umanong ninakaw dapat panagutan. Tama. Noong nakaraang taon pa raw may lumalabas na issues laban sa bise pero tikom daw ang bibig ni Tiangco. Inilalagay pa raw sa pedestal si VP Sara at inililihis umano ng kongresista ang kanyang mata sa dapat niyang nakita noon pa. Matatanda ang sinagot ni Tiangco si Castro at tinanong kung bakit fixated umano si Castro sa pangalawang pangulo at tila kaaway ang tingin sa sino mang hindi kapareho niya ng opinyon. Kaya raw ipinasa ni Tiangco ang isang bill para i-expedite ang impeachment process ni VP Sara ay para matugunan na ng Kongreso ang pangunahing problema ngayon sa langis. Samantala, kung langis ang pag-uusapan, worried daw ang Malacanang sa umano'y fake news ni Tiangco, kaya pinaliwanagan ito ni Castro. Ayon sa Palace Press Officer, mismo ang Department of Energy ang nagsabing magkakaroon lang ng supply crisis kapag mas mababa na sa required supply of 15 days at a minimum ang mayroon tayo at ayaw nang mag-deliver ng mga supplier. Yan ang abangan natin mga kaibigan, no? Kung may ebidensya bang ilalabas si Kong Toby, na amoy na DDS. Baka mamaya puro koda, di ba? Parang 18X Marinos, kung saan muling kinasuhan mga kaibigan ni former Senator Trillanes. Dahil nga sa pagpapakalat ng mga fake news, di ba? Itong 18X Marinos. Ngayon mga kaibigan, nilantad na din kung sino ang operator ng mga nasabing ex-marinos na to. At kung bakit todo-todo ang paninira nila. Eto mga kaibigan, pakinggan natin si former Senator Trillanes at mamaya yung 2 billion ill-gotten wealth ni Sara Duterte galing daw umano sa drug lords. Ang tindi. Pakinggan mo natin to mga kaibigan. Base po sa aming initial investigation, galing po sa kampo ng Duterte. Yung organizer nito, financier, lahat. At ang layunin nga nila, primarily, is yung madungisan yung ICC investigations. Kasi kung maalala ninyo, kinandak nila yung original press con nila, the first press con, sa kasagsagan nung ICC confirmation of charges hearing sa The Hague. Talagang nilabas nila yon para magkaroon ng disruption. At ang plano nila, parang palalabasin nila na yung kaso sa The Hague kay Digong ay bunga lang ng korupsyon ng ICC. Grabe. Dahil nilagyan sila ng pera. Ito, alam natin, alam lang lahat ng mulat na Pilipino na totoo naman yung mga inaakusa kay Duterte sa The Hague. Libo-libo yung nangamatay ng mga panahon na yon, pinagmamalaki nila yon.
'Di ba? Pati yung mga supporters sila pinagmamalaki, ginagamit pa yung pambanta dun sa mga kumokontra doon. Totoo. Tapos ngayon itinatanggi na nila, 'di ba? So, 'yan. Pangalawang objective nila ay uh, ma-preempt ma-divert yung discussion mula do sa impeachment ni Sara. 'Di ba? Mm. Pangatlo ay ito ay destabilization, they were hoping na nung lumabas yung 18 na dating sundalo, ang mangyayari ay magdudulot ito ng pagpatalsik sa administrasyon ni President Marcos. So yan yung mga layunin nila. Kaya tinayaan na nila, tinodo-todo na nila yon. So na-identify na namin kung sino yung nasa likod niyan. At ngayon, malapit na, malalaman na rin natin yung buong storya. Kung sino yung nag-alok, magkano yung inalok, ano yung mga pinapasabi, kapalit nun, etc. So konting tayo na lang po at isa-isa nang bibigay ang mga yan. Panigurado mga kaibigan, pag heto pinangalanan ni Sentry, isa-isa na naman magtatago at mananahimik. Itong mga operator, mga nasa likod nitong 18X Marinos na to, itong mga scripted nilang galawan. Mga kaibigan, panigurado yan. Sabay iiwan sa ere itong mga kawawang ex-marinos. Nakita na natin yan ng mga nakaraan, di ba, ng mga testigo. Iniwan sa ere ng mga Duterte. Tulad na lamang mga kaibigan ni Sara Duterte na panigurado, iiwan na naman tayo sa ere at hindi na naman sisipot sa kanyang impeachment. Abay lalong hindi sisipot ito mga kaibigan, itong Vice Presidente. Bakit kanyo? Abay tietestigo. Tietestigo lang naman si Sentry. Dala-dala ang matitinding ebidensya. Pakinggan po natin to. Magiging testigo ako dito sa impeachment. So naghanda na rin ako ng aking presentation, pero ang mangyari nito, ako lang yung pambungad, no? But eventually iba't ibang mga testigo ang kukunin pa rin to validate or corroborate yung aking mga sasabihin. Isa na nga dito yung yung tungkol dun sa bank accounts. As iba't ibang ahensya na mismo ang magpapatotoo nung mga aligasyon na sinabi ko. So, mga official documents na yung lalabas to validate yung mga statements na mga allegations ko simula pa noong 2016. Parang review lang ito, para lang doon sa mga kababayan natin na nakalimot na. Maganda to. Yung primary allegation ko ay yung tungkol sa pagkakaroon ni Sara Duterte ng ill-gotten wealth more than 2 billion pesos Nako. sa bank accounts niya. Sila ni mag-asawang 2 Manscarpio. billion. Tapos bukod doon ay meron akong nakita na mga dividendo na nakukuha nung Duterte family. Lahat sila, individually, nakakatanggap ng dividendo mula sa isang drug lord. At ito ay nangyari from 2011 to 2013. So makikita nila doon kasi cheque yung ibinibigay sa kanila na ini-encash nila, manager's check, sa pangalan nila. So individually yan, tatay, si Digong, yung magkakapatid, Sara, Pulong, Baste, pati si Hanilet tsaka Kitty na joint account. Pamilya. Lahat sila tumatanggap, ang total ay mga 40 to 50 million pesos Wow. every 6 months. So galing sa isang drug lord. So ito, pag lumabas ito, malalaman, hopefully, kung mulat talaga or bukas ang pag-iisip ng kababayan natin, makikita nila na talagang si Duterte ay nagpapanggap lamang na galit sa droga dahil siya mismo ay may kapartner na drug lord na nagbibigay sa kanila ng dividendo. Yan po yung ang nakikita natin na mabigat na ebidensya na hindi nila mapapaliwanag. Bukod pa doon sa kung bakit sila magkakaroon ng mahigit 2 billion pesos na hindi nakadeclare sa SALN. At itong mga itong sila Sara at itong sila Digong, di ba? Yung buong pamilya nila, nagpapanggap yan sila na simpleng mga tao lang sila, kumakain sa karinderya, natutulog sa kulambo. Pero noong pa lang, nung mayor pa lang si Digong, bilyon-bilyon na ang pinagkakapirahan nila. Totoo naman kasi, 'di ba mga kaibigan, may misteryo talaga dito sa yaman ng mga Duterte. Simple daw yung buhay.
Yun yung pinapakalat lagi. Pero yung salin mga kaibigan ni BP Sara, hindi talaga tugma. Kung susuruin talaga natin may malaking gap o puwang na hindi maipaliwanag na maayos. Tingnan natin to mga kaibigan. Noong 2007, net worth ni Sara ay nasa 7 million lang. Pero sa 2024 salin niya mga kaibigan, abay umakyat na ito ng 88 million. Halata kasi mga kaibigan, wala naman silang matinding negosyo na talagang makikita natin na talagang milyon-milyon yung kinikita nila para magkaroon ng ganitong kalaking pera. Biglang lobo. Kaya ang tanong natin mga kaibigan, sapat ba ang sweldo o sahod sa gobyerno para makaipon ng ganitong kalaking halaga? At makapagbayad pa mga kaibigan ng mga world class na abogado. Hindi lang sa impeachment ni Sara Duterte. Lalo na doon sa ICC. Di ba? Yung abogado ni Digong. Di ba? Kung simple lang naman pala talaga ang buhay nila, saan nanggaling ang pera? Yun eh. Saan nanggaling yung pambayad nila para sa mga legal experts nila? Kaya nga yung sabi ni Sentry mga kaibigan, ito ay malinaw na panloloko. Dahil ginagamit ang kahirapan para itago ang kabalbalan ng mga Duterte. Habang ang totoo mga kaibigan, ayon nga mismo kay Sentry, abay kontrolado nila ang bilyong-bilyong pera galing umano sa droga. Kaya hindi maitatago ng mga Duterte ang kanilang mga bank accounts. Makikita ng taong bayan yan mga kaibigan. At dito natin malalaman kung totoo nga ba ang sinasabi ni Sentry. Kaya nga nagpapanik mga kaibigan etong kampo ng mga Duterte. Kaya nga umano lumabas itong mga ex-marinos, di ba? Tapos kaliwat kanan yung pagpapakalat din ng mga peking balita, ng mga DDS. Pati si Toby Tiangco. Anong pinagsasabi niya mga kaibigan? Bayad daw yung mga congressman. Sabay-sabay sila mga kaibigan na bumabanat, napapabor sa kanilang amo na si Sara Duterte. Tapos mga kaibigan, itong si Sara, malabo na namang mga kaibigan humarap sa kanyang impeachment dahil nangangamoy Supreme Court na naman. Lalapit na naman siya sa Supreme Court. Kaya naman mga kaibigan, hetong matinding buwelta ni former Secretary Ronald Llamas dito sa ilusyonadang Vice Presidente natin. Sabi ni Congressman Luis Tro, ay pwede nilang pabuksan yung bank accounts ni Sara for the purposes of impeachment. Dahil yung suspension daw ng bank secrecy laws ay pwedeng gawin sa impeachment. At yung impeachment ay hindi lang nangyayari sa trial court na Senado. Dahil may semi-trial ka sa House, pwede na nilang gawin yan. Pabuksan yung bank accounts. At yung bank accounts, kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes at Deputy Ombudsman Carandang, former Deputy Ombudsman Carandang, magiging game changer. Dahil sabi nila, daan-daang milyon, even billions, yung laman ng bank account na yan, ni Sara at ng kanyang asawa, at pinakamahalaga ay kanino nang galing. Sabi nila, nang galing sa anomalous sources, drug lords, pogo lords, etc. So kung mabubuksan, at totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes at saka ni Deputy Ombudsman Carandang, then that could be a game changer. Kaya siguro nagpapanik na sila UNGAP at saka yung mga DDS dahil alam nila na palating na itong mga bagong ebidensya like yung bank accounts ni Sara at saka ni Mads Carpio, no? Kaya sinusubukan nilang i-distract yung attention ng tao, no? Na guluhin na lang nila. Yung mga congressman ay hindi boboto sa impeachment. Di wow. Kaya nga mga kaibigan, halatang halata nagpapanik talaga. Mga kaibigan, itong kampo ng mga Duterte. Takutin ba naman yung mga congressman na pag bumoto daw sa impeachment ni Sara Duterte, wala na daw susuporta sa kanila. Hindi na daw makakaulit itong mga congressman. Bakit takot sila mga kaibigan, kung wala namang tinatago? Di ba? Wala namang tinatago itong mga Duterte. Bakit hindi na lang iharap, di ba? Ipakita ang bank records. Di ba? Tapos kailangang humarap sana ni Sara Duterte sa kanyang impeachment. Kaso nga mga kaibigan, yung galawan ngayon ni Sara Duterte, abay kitang-kita. Papunta na naman sa Supreme Court. Kaya tinatawag mga kaibigan na ilusyonadang Vice Presidente. Oo.
magsasampa sila uli Mm. ng petition sa Supreme Court. Kinwestiyon nila uli yung jurisdiction eh. Mm. No, yung ad cautelam answer ni Vice President Sara, parang i-issue nila uli yung mga lumang issue ng jurisdiction, no? Kaya may possibility na magsampas sila uli sa Supreme Court. Ang problema diyan, ang questionin nila yung desisyon ng Supreme Court na ginamit nila para matigil yung impeachment a year ago. Kaya So medyo nakakatawa kung sakaling magpipetition sila sa Supreme Court na hindi ituloy itong impeachment. Totoo. Dahil ang sinunod na ng House, yung desisyon ng Supreme Court eh. Mm. Di ba? Nakakala nga natin nun, masihirap ang impeachment. Hindi natin sinasabi hindi mangyayari, pero sinasabi lang natin medyo mahirap. Dahil mas nadagdagan ng mga rules para sa impeachment. Di ba? Na sinunod naman ng House. Tapos ngayon Tama. ay sasabihin nila sa Supreme Court, pwede nyo bang i-dismiss ulit itong impeachment? No? Kaya hindi lang yung paghahanda sa trial sa Senate. Kung hindi, tingin ko, ay may hinahanda rin sila sa Supreme Court para pigilan uli ito. Pero baka kasi may ilusyon sila Sara na gawin uli ng Supreme Court yung kanilang ginawa na judicial overreach. Mm. No? Baka may ganun silang ilusyon. Pero ang sinasabi mo kasi ay hindi lang yung desisyon eh. Ang sinasabi mo yung TRO. Mm. 'Di ba? Yun ang sinasabi mo. Hindi lang yung decision mismo ng Supreme Court on the merits. 'Di ba? On the merits ng kanilang sinampas sa Supreme Court. Kung hindi yung TRO na hindi ginagawa ng Supreme Court. Kaya I fully agree with you na mahirap nang pigilan 'yan. Pero alam mo naman, baka overconfident sila dahil na-dismiss ng Supreme Court yung impeachment last year. Baka iniisip nila, ay baka pwede na naman uli. Baka makalusot. Although iba yung sitwasyon noon, iba yung sitwasyon ngayon. At sumunod ngayon ang House sa Supreme Court. Kahit alam nila na judicial overreach, sumunod sila. Kaya nga mga kaibigan, no, talagang sumusunod naman talaga ang Kamara. Lahat ng utos na bagong rules na ginawa ng Supreme Court. Kaya nga mga kaibigan, mismong Supreme Court na nagsabi. Binigyan din pa ito ni Justice Marvin Leonen na ang impeachment mga kaibigan ay isang legal process within political environment. Yun yung sinabi niya di ba? Kung mapatunayan mismo ng Kamara na sumunod sila sa tamang proseso, malamang na pairalin ng Supreme Court ang judicial restraint. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi sila makikialam sa kapangyarihan ng Kongreso basta walang malinaw na paglabag sa saligang batas. Kaya nga 'di ba mga kaibigan, kung dati epektibo talaga yung mga galawan nila Sara Duterte, yung mga technical delays, 'di ba? Yung mga pinaggagawa ni Escudero dati. Oo. At itong mga petisyon na pinaggagawa nila sa Supreme Court nung una para harangin ang mga hearing, ngayon mga kaibigan malabo na. Dahil nabuo na po ng Supreme Court yung tamang proseso at ito nga yung sinusunod ng Kamara. Itong bagong alituntunin na itinalaga mismo ng Supreme Court. Kaya mawawalan talaga ng rason itong kampo ni Sara Duterte mga kaibigan para sabihin na naman na sila ay biktima ng maling proseso ng batas o yung sinasabi nila na unconstitutional. Diyan nagtago mga kaibigan sila Sara Duterte nung una. Kaya nga na technical yung unang impeachment. Pero ngayon mga kaibigan, binago na, di ba, ng Supreme Court. Kaya maingat na maingat dito ang Kamara. Kaya wala nang lusot mga kaibigan itong si Sara Duterte. Malabo ng pagbigyan yan ng Supreme Court. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.